Sabi ng DOH, ang HIV cases daw sa ating bansa ay tumaas ng 500% dahil sa mga lalaki. So, man to man. Lupit, no? Man to man. Okay, male to male. Ang tawag dito, MSM. So, bakit nagkaganito? No? Saan ito nanggaling? Saan ito nangyayari? Saan ito nagmula? No? So, ito ay lalaki at saka gay. Gay at lalaki. Una sa mga spa. Kaya nga 'di ba minabalitaan kayo o nababalitaan kayo ng mga ipapasara o ipinasara na ng gobyerno na spa dahil may mga ganitong anomalya o pangyayari na nag-o-offer ng happy ending at saka ng extra services. Ito na nga 'yon, yung nag-o-offer ng sex. At ito ay nangyayari din sa mga apps, no? May mga dating apps, sa mga online, mga anonymous, no? So, kalat 'yan. Because of social media at the same time, no? Mga apps, social media in short, yung internet, no? So, to sum to summarize, no? Etong 95% na to, mga lalaki na diyan nagmula sa mga basic na pinanggalingan na 'yan. Spa, online, no? So, matatanong nyo, paano ba kumakalat itong HIV? So, ang HIV ay virus at itong virus na ito ay winawasak yung immune system ng isang tao hanggang mamatay. So, ang ikinamamatay ng tao ay hindi dahil do sa virus. Ang ikinamamatay ng tao ay dahil sa napakababa ng immune system niya. Ang HIV kasi o yung virus na yon na pumasok sa katawan ng isang tao ay winawasak ang immune system o pinahihina ang immune system. Pag mahina na ang immune system mo, papasukan ka na ng maraming sakit, maraming infeksyon na ang mangyayari sa katawan mo, no? At ikaw ay magdi-deteriorate na hanggang mamatay. Pero sa panahon naman ngayon ay may mga gamot na para dyan. Pero ang ikinababahala natin dito ay kahit na meron itong gamot, ay hindi ito nagaling. No? So, nape-prevent o napipigilan yung paglala, pero nandiyan pa rin. At ito sa pakalat. At paano kung ang isang tao ay walang kaalam-alam na meron siya? Tapos malalaman na lamang ay kapag ka siya ay malubha na. Yun ang malupit dito. Ito pa ang masakit dito. Etong mga lalaki na ito na nagkameron ng HIV, ay may mga asawa. So, uuwi sila sa kanilang mga misis. Yung mga misis nila na inosenteng walang kinalaman, magkakameron ng HIV. At itong mga gays na ito, karamihan din sa mga gays na ito, no, ay may mga asawa. Para doon sa awareness ng nakararami, marami ako mga followers dito sa Nurse Ultimatum na ang asawa nila ay gay. At marami din ako mga followers dito na nagko-confess sa akin na sila ay gay at meron silang pamilya. So bakit? Matatanong niya, bakit meron silang pamilya? It's because sa reputations, sa kanilang pagkatao, na ang pagkakakilala sa kanila ay sila ay lalaki ng kanilang ama't ina, ng kanilang kapatid. So hindi nila maisiwalat, hindi nila maamin na sila pala ay gay. So kaya sila nag-aasawa, and for the security din in a way na para magkameron ng anak, no, to live normally, na may pamilya, mga ganon. So, fast forward, no. Bakit nga ba nagkakameron ng HIV pag lalaki sa lalaki? 'Di ba mga lalaki may espada, no? So, nag-iispadahan sila sa loob ng spa o kaya ay sa motel o sa hotel. Kapag nag-ispadahan 'yan, magtutusukan 'yan, 'di ba? So, alam niyo na kung saan pinapasok 'yan. Basically, since walang flowers or walang vag ang mga gay, ang mga lalaki, so sa kanilang backdoor o sa kanilang puwet yon ipinapasok. So since yung puwet basically ay hindi lubricated, it is not designed to, you know, para makipagtalik sa lalaki gamit yon, nagkakasugat. So, hindi lubricated, so may friction, nawawasak o napupunit yung tissue dun sa puwet. So, pag nagkameron ng wound, ito yung magiging entrance or entry ng virus. Saan galing yung virus? Galing yung sa similya ng isang lalaki.
Kasi kung ang isang lalaki ay merong virus, merong HIV, ibig sabihin may virus sa katawan at yung virus na yun ay naninirahan doon sa kanyang similya. So yung similya ngayon niya, ilalabas niya doon sa puwetan ng gay. So yung gay ngayon may sugat na sa puwet yun kasi ano yun magkakameron yun ng repeated insertion, in out in out in out. Di wasak ngayon, punit yung puwet. So magkakasugat, papasok ngayon yung virus doon na galing doon sa similya. And then kung yung gay ay gusto ring galawin yung masahista o yung lalaki, may mga pangyayaring ganyan. So yung lalaki, kung halimbawa merong AIDS yung gay or merong HIV at gagalawin din niya yung lalaki, sabihin, oh sige, oh pre, oh ikaw naman, maaari nga ako lang, di ang gagawin, tutuwad yung isa, and then yun, kung meron siyang HIV, yung gay na gagalaw ay di magkakameron ng HIV yung lalaking yun. Tapos yung lalaking yun uuwi sa kanyang pamilya, magmahawaan yung asawa, yung misis. Magtatrabaho uli siya sa spa, mahahawaan naman niya yung mga customer na mag-aalok ng offer o mag-aalok ng ng ganon, kung magtatanong kung merong ganong services. So from time to time ito yung nangyayari. So bakit mas malala ngayon? Mas malala ngayon kasi sa mga dating apps, ito na dahil sa internet, no, accessible ang mga lalaki at saka ang gay sa isa't isa. So madaling-madali na. At saka ngayon dumadami yung mga spa, dumadami yung mga ganyang mga shops, no? Mga kung ano-anong mga services na ngayon ang nagbubukas, mga business. Well, ako ay fan din ng ng spa, no. Nagpapamasahe ako, nagpapaspa din kami ni Mrs. So, yun nga lang may mga spa talaga na iba yung kanilang ginagawa. So, hindi lahat ng spa ay ganyan. Marami pa ring spa na nagbibigay ng relaxation at hindi nagkakalat ng HIV. So, ang aking takeaway dito, mag-wear ng condom at saka kailangan hangga't maaari kilala nyo, alam niyo ang inyong katalik, no? So kailangan meron kayong history do sa tao. Unfortunately, sa mga spa, sa mga dating apps, no, sa mga anonymous na mga online na mga kung anik-anik ay hindi naman nalalaman ang history. Hindi nyo kilala, no? So basta-basta na lang kayo nakikipagtalik. Mapupusok ang mga tao ngayon kasi according sa pag-aaral 15 to 25 years old ang age na tinamaan o nagkameron ng HIV, ganyan kabata. So mapupusok ang mga kabataan ngayon, yung mga Gen Z. So yung mga Gen Z na yan, na mga male, mga gays ang nagkalat ng HIV sa panahon ngayon. Kaya kayo ay mag-ingat. So yun lang, condom and then history. But yun na nga, hindi nangyayari yun. Pero that's the basic. Okay? So ingat po at wag maging mapusok. Bye for now.